Sa kanilang laki at bilis sa kalsada, ang mga bus ng araw ang hari ng EDSA. Pero simbilis ng kanilang arangkada, ganoon din karami ang aksidenteng kinabibilangan nila. Ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, noong 2008 hanggang 2009, halos umabot sa 10 bus accidents ang nagaganap sa araw-araw. At nito lamang taon na ito, 490 na ang namatay at nasugatan dahil sa bus-related accidents. Ayon po dun sa data namin, parang halos mas marami po nung nakarang taon. I-compare po natin sa ngayon, lalo na in-implement namin yung speed limit diyan sa may Commonwealth, kung saan bawasan ng gusto po yung mga aksidente na nagaganap dun sa along Commonwealth. Kaya ang solusyon ng MMDA, magtalaga ng mga babaeng bus drivers sa Metro Manila. Kaya gumawa ng programa si Chairman ng ganito dahil yun nga yung sinasabi niya, less aggressive yung mga kababaihan. Alma Arcega. Isa sa nakapasa bilang bagong professional bus drivers, ang dating sexy starlet na si Alma Antonio. I highly appreciate and proud to be as a lady bus driver. Thank you very much po. Dito sa Viluna, Quezon City, nagdalaga si Alma Arcega. Nagpalipat-lipat siya sa iba't ibang lugar para hanapin ang kanyang swerte. Pero dito pa rin namin sa Viluna siya natagpuan. Dito sa maliit na apartment naninirahan si Alma kasama ang anak. Hindi tulad ni Alma, mahiyain daw ang kanyang anak kaya't mailap ito sa aming kamera. Hindi ka ba nahihiya sa papasukin mong trabaho? Dahil from artista, may-ari ka na ng sinasabi mo, loto, meron kang bus company, meron kang school bus dati, taxi. Pero ngayon, ikaw ang magseservisyo. Hindi ako mahihiya kasi yun ang totoo ko eh. Yun ang gusto ko, yun ang hilig ko. Bakit ako mahihiya? Yun lang. As a lady driver, parang hindi ko naman siya ma-picture out. Hindi ko siya ma-imagine na magdadrive siya ng bus na napaka-feminine niya. Bakit mo pinasok ng lahat ito? Bakit mo ginagawa ng lahat ng ito? Para sa anak ko lang to ang ginagawa ko. Mabuhay kami na maayos, mapag-aral ko siya. At makakatapos makakuha ng magandang trabaho balang araw. Kung pagbibigyan daw siyang muli, nais daw niyang makabalik sa showbiz. Namimiss mo pa ba ang show business? Siyempre, namimiss ko talaga. Kaya kung may mga producer dyan, Kung may offer, babalik may offer, babalik ako. Kung may mga role na magdadrive, di okay. Kung kayang pagsabayan, pagsasabayan mo rin. Pagsasabayin ko. Basta hanggang sa makaipon ulit at alam ko na yung gagawin ko sa buhay ko. Kung sakali na diskubre si Alma bilang artista, magbabalik naman siyang muli sa kalye para gumanap sa totoong buhay bilang isang lady bus driver. Bakit pagiging bus driver? Kahit mahirap to, kasi arawan yung sweldo. Kailangan ko lagi na may pera. Kasi pag mamamasukan ako, monthly ang sweldo. Butas ng karayom daw ang pinagdaanan ni Alma para makapasa bilang lady bus driver ng MMDA. Sa dinami-rami ng nag-apply, 13 lamang daw silang nakapasa. Pwede mo ba ikwento sa amin yung first day mo sa training at nakilala mo yung iba pang lady bus drivers? Ano nangyari nung araw na yon? Napakahirap talaga kasi dahil dumaan kami sa exam, automotive, pati yung makina ng mga bus, kailangan alam namin yun. So yung iba, marunong talaga mag-drive, kaso wala silang knowledge about regarding sa mga makina, mga troubleshooting, kung anong gagawin. So pag di ka nakapasa doon, di ka magiging driver. Sinamahan namin si Alma na mag-apply sa isang bus company sa Bulacan. Kahit na malakas ang ulan, hindi nagpaawat si Alma. Gandang umaga po. Hi, good morning. Ka-apply po ako sa bus driver po. Ako po si Alma. Hi. So, yung papers na kasi, bali may mga procedure kami dito na pagka lalong-lalo na yung babae for the first time na may nag-apply sa amin. So, ang final approval niyan, bali yung may-ari. So, nabanggit ko na rin kila ma'am yan na tinawagan ko yung may-ari na ang sabi niya sa akin, ipo-forward ko sa kanya. Sige po, maraming salamat po, Sir Joe. Okay. Hintayin ko po tawag niyo. Sige. Medyo nga mahabang proseso talaga, pero wala tayong magagawa kung kinakailangan talagang magtiis bago tayo sumampa sa
kalsada. Habang nag-aantay si Alma ng tawag sa inaplayang bus company, dito raw muna siya sa MMDA magsasanay ng mabuti. At sa unang pagkakataong magmaneho si Alma ng bus sa kalye, ay muli namin siyang sinamahan. Siyempre, hindi maiiwasang pagtinginan si Alma sa kalye. Sir, napansin niyo po ba na lady bus driver yung nagmamaneho? Okay. Napansin niyo po? Kumusta po siya sa kalye? Okay. Marunong po siya sa diskarte sa kalsada. Mahusay siya at very cool lang ang pagmamaneho niya. What makes it enjoyable? Pagdadrive? Oo, ang pagdadrive. Hindi kasi ako nagdadrive eh. Hindi ko rin Diba, hate na alam. hate ko pag traffic, diba? Gusto ko lang lagi bakit? nasa labas. Ayoko yung nasa bahay. Matagal na ako yung nasa bahay lang yan. Kaya gusto ko yung, basta nagdadrive ako, nagugustuhan ko talaga mag-drive. Hindi ko rin alam sa sarili ko. Yun, ganun lang. Sa daang lubak-lubak na tinahak ni Alma noon, nagbigay ito sa kanya ng mga aral para muling bumangon. Dahil ilang beses man niyang baybayin ang liku-likong daan, nakasentro pa rin siya sa mas maayos na patutunguhan. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, roller coaster, no? Yes. Up and down. Anong pinakamagandang aral ang maibabahagi mo sa mga manonood natin? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kailangan ng buhay. Tuloy-tuloy lang kahit ano pa mangyari sa buhay nyo. Lagi nyo isipin si Lord dahil lagi siya nakagabay sa atin. Susunod sa tunay na buhay, paano kaya nakabalik ang isang di umano'y nakatawid na sa kabilang buhay?